Malinaw ang tubig sa Taal Lake pero tila malabo pa rin sa ngayon ang kahihinatnan ng missing Sabongeros case. Maging ang isabong na matagal ng bawal, patuloy daw na namamayagpag. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang simulan ng search and retrieval operations sa lawa ng Taal. Pero pahirapan pa rin hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, dito raw itinapon ang nasa mahigit 100 sabongero na ipinaligpit dahil sa pandaraya sa Isabong. Unang humarap sa Senate Committee hearing si Patidongan at ang ilan pang umano'y sangkot sa missing sabongeros case noong 2022. Naging mainit sa mata ng publiko ang itinurong mastermind na si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang matapos madiskubre na sa mga sabungang pagmamayari niya nawala ang karamihan sa mga biktima. Matapos sa mga naging pagdinig sa issue, idineklarang ban sa buong bansa ang Isabong. Sa kabila ng malaking revenue na naiaambag umano nito sa ekonomiya. Bukod kasi sa mga umano'y pinadukot at pinapatay na sabongero, masama rin daw ang dulot nito sa pinansyal na kalagayan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga desperado sa pera. Pero kahit na 3 taon na ang nakalipas nang ideklara ang total ban dito, tila hindi pa rin tuluyang nawawala ang Isabong. Kamakailan lang, napabalita na mismong isang kongresista ang spotted na nanonood ng isang sabong video sa kanyang cellphone sa gitna ng isang session. Depensa niya, isinend lamang sa kanya ang video. Ayon kay Nando, hindi niya tunay na pangalan. Malaki raw ang perang nawala niya sa Isabong. Actually, hindi rin naman masabing kumita kasi ang laki rin naman ng kinakaltas nila. Pag nananalo ka, lalo na pag talo ka, siyempre wala ka naman makukuha. Hindi talaga sustainable ang sugal eh. Na-realize ko lang siya nung huli na, nung medyo natatalo na, malaki na natalong puhunan. Lumaki si Nando sa isang probinsya kung saan normal na isinasagawa ang sabong tuwing weekend bilang aniyay laro ng mga kalalakihan. Bawal daw ang dayaan at tila normal ang paggugulpi sa mga umano'y nantsotsope o nandaraya. Kaya nang magkaroon ng Isabong, tila mas dumaliraw ang pagkakaroon ng access dito. Naano lang ako na maglaro niyan kasi during pandemic, usong-uso kasi siya. Wala naman tayong actual na sabong during that time. So nag-divert ako dun sa Isabong. Mas accessible siya through cellphone lang naman, internet. Mula ng iba ng Isabong sa bansa, nasa halos 7,000 websites na ang na-block ng National Telecommunications Commission. Pero nananatiling hamon ang paggamit ng Virtual Private Network o VPN ng ilang users and operators para ma-pinpoint ang IP address ng mga nagsasagawa pa rin ng Isabong na ito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.